Mga boss, may hilig ba kayong magbasa? I know for a fact na ang aming kasamang si Carla Lizardo ay isang certified na bookworm at nakasama nga niya ang isang novelist na Palangka awardee. Sino ang kanilang pinag-usapan? Yan ang malalaman natin sa Personage. Ang Pilipinas ay kinikilala hindi lamang sa likas na yaman nito, kundi maging sa likas na talento ng mga Pilipino, na pinatitingkad pa ng makabuluhang pagsalaysay sa ating kultura ng mga haligi ng panitikang Pilipino. Isa na dyan si Ginoong Abdon Balde Jr. Walang manunulat na gumagaling sa pagsusulat kung hindi nagbabasa. Sir, one very interesting fact is nag-graduate kayo bilang isang civil engineer and obviously ngayon isa kayong award-winning writer. So paano naman kayo napunta doon since sobrang magkaiba tong fields na to? Nung nakatapos ako ng engineering, nagtrabaho ko sa construction for 33 and a half years. 2000 na. For some reasons, I took early retirement. I had too much time and I don't know what to do. So, naisipan ko bumalik uli sa pagpe-paint kasi yun ang first love ko, magpintura. Kaya lang, nung bandang huli, nakita ng wife ko, surreal yung mga pinipaint ko. Ay, ayaw niya na surreal. Sabi niya, marunong ka naman magsulat ka na lang. So, napunta ako sa pagsusulat. And fortunately, yung UST Publishing House ang nag-publish ng kauna-unahang libro ko noong year 2000, yung mga pangarap at pangitain. So, from there on, nag-umpisa na yung pagsusulat ko. At natuklasan ko na madali pala magsulat ng libro. So, sabi ko, gawin ko nga ito taon-taon. So, every year, I have at least one book na napapublish. What would you say is your greatest inspiration sa inyong pagsusulat? Nung umpisa pa lang ay wala masyadong focus. Of course, influence ako ng mga adventurous stories na naririnig ko sa aking lola. So, nag-attempt ako ng mga ganong klase. Sir, of course, ang dami mo nang nakuhang awards and recognitions. Meron ka ng Southeast Asian Writers Award and meron ka ring Palangka Award, of course. Can you tell us a bit more about yung mga works na sinubmit niyo dito? Nakapag-publish na ako ng una kong libro. Dalawang libro na pala. Tapos mayroong isang barkada ko, si Teo Antonio, nagsabi, ba't hindi ka naman sumali sa Palangka? Oo. Eh, sabi ko, matanda na ako, baka dyan. Eh, sabi nga, sumali ka lang. So, sumali nga ako. Fortunately, nanalo naman ako. Nung umakyat nga ako sa stage, kinakantyawan nila ako. Sabi nila, yung mukha mo pang Hall of Fame na, pero first timer ka sa Palangka. And I am probably the oldest first-timer na nanalo sa Palangka at the age of 57. 57 years old na ako nung nanalo ko sa Palangka. This only proves na yung pagsusulat ay pwede mong gawin. Walang huli sa pagsusulat, sabi nga nung isa. Anytime in your life po pwede kang mag-umpisa magsulat. And I started writing very late in, yung serious writing talaga. Meron ka bang masasabing favorite sa lahat ng naisulat mo at bakit? Well, sa ngayon siguro, itong Magayon ang Satuyang Probinsya na sinulat ko sa Bicol, salitang Bicol. Kauna-unahang librong sinulat ko sa Bicol. Parang gusto ko siya dahil it reflects talaga kung anong gusto kong isulat tungkol dito sa sarili naming probinsya, sarili naming bayan. Ano po yung masasabi niyong dream project niyo? If you could write any book, what would it be about? Siguro ang dream story partly ay naisulat ko na, which is yung awit ni Kadunong is about three heroes of Albay nung ancient times. Yun yung nasa Ibalong. Ito first part pa lang, kaya lang inabot na ako ng almost 700 pages kakapal itong librong ito eh. So, ginawa ko kasing trilogy yan. So, aabutin siguro ko ng mga mahigit 2,000 pages dun sa librong yon. So, first part, na-publish ko na. So, yung second part ay sinusulat ko. This is about Baltog. Yung sunod ay about Handyong. Yung pangatlo ay about Bantong. So, pagka nasulat ko yon, well, mas makapal pa yun sa Lord of the Rings. Pero, yun ang, paglagay ko pagka natapos ko yun ay kontento na ako sa pagiging manunulat. Meron ba kayong message para sa ating mga viewers or para sa mga aspiring writers na rin? 3 bagay ang dapat na ma-master nyo.
Unang-una ay mastery of language. Kailangan magsulat kayo doon sa lengguwahe na kabisado nyo. Kung po pwede, magsulat kayo doon sa lengguwahe na nilakihan mo, yung mother tongue. Pangalawa, mastery ng... Kung mahusay kang tumugma-tugma, bilang ng silaba at saka tumugma sa dulo, maging makata ka. Kung mahusay kang magkukwento lang, ay maging short story writer ka. Pero kung kaya mo ng mahabaan na kwento, magsulat ka ng nobela. Pangatlo, ang pinaka-importante, kailangan master mo yung subject mo. Ang kanyang mga akda ay patunay lamang na buhay pa rin ang panitikang Pilipino at patuloy na nagiging gabay sa mga sumusunod na henerasyon. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Pilipino, ako si Carla Lizardo.